Nick Nangi! Maraming salamat. Happy New Year sa inyong lahat. Of course, kay Junardo, kay Miss Rose, and of course, the unbettable Ambet Nabus. Happy New Year! Happy New Welcome Year! to Welcome, Yes. Marites University. Thank you. It's an honor for me to be here. Honor din kami. Thank you. Okay, simulan na natin dahil sabing na kayo mga Marites ha, kung ano mangyayari. Di ba? Okay. Dami excited. Oo, di ba? Siguro- Ano unahin natin? Unahin muna natin in general. Okay. Okay. Ano ang nakikita niyo po ngayon sa industriya ng showbiz? Okay. Sa industriya ng ano ba? Movies, television, ano? Movie, television, in general, In general. na, yung In general. showbiz. Okay. Then siguro sa kabuuan din natin sa Pilipinas. Sige. Okay, so pagdating sa in general, yung the year kasi, coming year, which is the Dragon Year, Shenxia, sa February 10 pa yan, is an active year, very active, Okay. aggressive, pero may mga tukso. Oh. Yun, daladalang tukso. Paano? Yes. Ngayon, pagdating sa showbiz, talagang aarangkada talaga ang showbiz kasi music, industry, entertainment, arts and culture, talagang yan ang priorities ng Dragon Year. Wow. Yes. Oh, good news So yan. it's a good thing kasi yun talagang Yes. mabubuhay ulit ang industriya ng aliwan, entertainment, di ba? And then pagdating sa bansa in general, very active din. Yun nga lang prone to temper. Yung mga tao, okay, temper. May bago ba doon? Ay, di, mas lalo ngayon. Ay, Kasi ano ba ang yan? 2023 iba eh. Ang 2023 observant ang mga tao. Pansinin nyo, di ba, lahat tayo nagmamasid, ganyan, maingat, di ba? Pero ang 2024 hindi. Ay. Yung sasabak ka kagad kasi ang planetang Mars naka-direct motion. Tumutugma rin yan sa Dragon Year. So magkasundo yung dalawa. So ibig sabihin, talagang ang mga tao padalos-dalos, pero pinag-aaralan muna bago sumabak. So, ganun ang mangyari. Kung may mga peaceful negotiations na ginagawa, sana tapusin hanggang dulo. Hindi yung bang... Hindi pa urong sulong. Oo, dapat O, sa tapusin. umpisa lang. Yes, hindi sa umpisa lang. Dapat tuloy-tuloy yan. So, yun ang in general. Pero, it's generally a very good year because ang Dragon talaga expected yan ng mga Eastern cultures na maganda talaga yan for all. Yun ang expectation. Kaya maraming gusto magkaanak pagka Dragon Year o kaya Yun magpakasal. Yes, Oo ganun nga, yun. maraming nga. Oo Yes. nga. Kasi yan daw ang pinakabonggang Yes. Kaya nga 'di ba pagka sign. may mga celebrations laging may dragon dance, 'di ba? Yes. Kasi it's the only mythical figure pagdating sa Eastern astrology. Lahat puro animals na nakikita natin, daga, rabbit, kuneho, 'di ba? Tiger, ganyan, sheep, goat. Pero ang dragon lang ang mythical. Oo nga. Yes. Yun Balikan ko yung kasi na curious ako dun sa pangkalahatan kasi ang isa sa mga issue natin na talagang hindi talaga halos matigil, yung issue pa rin ng China tsaka yung labanan ng China sa mga kiniklaim natin. Ano na ba talaga yan? Makiklaim pa ba? O ba? May pag-asa pa ba yan? Hanggang saan ba talaga yan? Alam mo, maganda yung tanong mo kasi pagdating sa Batsy chart, ang eastern side is very good, ang western side is very bad. May bad luck doon. Nasaan bang China? Nasa east. tayo. Nasaan ang America? Nasa west. Oh, yeah. So medyo tagilid ang America. Whatever it will do, magkakaroon ng hadlang, obstacles, may hirapan sila. Plus yung elections nila, magulo. So ganun ang mangyayari. Sa relation nila with China, it's actually economics eh. Hindi yung physical na war. It's more of control of the economies of the world. Kaya may hirapan ng Amerika mag-penetrate. Lalo pa, China has already started it. Sila yung promotor ng Chinese astrology eh. So alam Okay. nila to. Di ba? Oo So, naman. Kaya nakipag ano na sila eh, sabayan sa, yung tinatawag na BRICS. I don't know if you've heard of BRICS. B-R-I-C-S. Organization yun eh. Nagkasama na ang China, pati yung Saudi Arabia, and Russia. So, imagine kasi Laban sa Amerika. and the other European countries allied to America. Saan tayo doon nakaposisyon? Nasa gitna tayo eh. Kasi we are based sa Amerika. Oo. Kasi ang standard natin is the dollar, US dollar, di ba? Yes. So nakasalalay tayo doon. But then, we are also opening up kasi marami tayong market sa China. So nasa gitna tayo eh, hati tayo eh. So dapat yung maging friend lang, hindi tayo makipipili kasi delikado sa atin eh. Katakot naman yun. Hindi naman. Balikan natin sa showbiz. Tama na yan. Problema na lang. Mahirap yan. Anyway, go ahead. Siguro sa ano muna, ito madalas tong tinatanong at saka madalas din na inaabangan. Itong year ba na 2024, mayroon bang mga posibleng mawala sa industriya? Okay. Trahedya. Trahedya, Yes. pumanaw.
Breaks up, maghiwalay, Okay. mga ganyan. Ang ganda ng tanong mo, Miss Rose, no? Pagdating sa pagpano, unahin natin muna yun. Kasi yun ang medyo malungkot, di ba? Yes, maraming super sikat na manggagaling sa musika at sa aliwan, pelikula. Buong mundo ha, hindi lang sa Pilipinas. Oo. okay. Sa Dragon Year ha, so yes, meron. Yan talaga mabigat yan. Pero hindi ibig sabihin na malungkot lahat. Kasi kung ano yung nasimulan nila, yun ang parang magbubukas ng kaisipan ng maraming tao. Kunyari may advocacy, halimbawa ang isang artista meron siyang sinusulong, mawala man siya, itutuloy ng mga naniniwala sa sinusulong niya. So yun ang kagandahan doon. Pero sa Pilipinas po, na Yes, mga, yes. Hindi tayo exempted all around the world. dito marami din na posibleng pumanaw. Yes, Mamaalam. may matandang babae nga eh. Napapanaw rin. Bigla ko may naisip. Ako din. So yun. Ngayon pagdating naman sa hiwalayan, hindi na kagaya ng Rabbit Year. Last. Kasi ang Rabbit Sunod Year, din, no? yes, kasi ang Rabbit Year, ang planetang Venus, which is represented by the goddess of love, di ba? Pag nag-retrograde, so pag retrograde talagang wala. Kaya ang nangyayari sa mga relasyon, Yun na. naghihiwalay, di ba? But in 2024, ang planetang Venus naka-direct motion na. Ibig sabihin, love is in the air. Ang bongga. So may pag-asa pa si Richard at si Sarah. Richard,